So, chapter 2 na po tayo, understanding the mechanism of body. So, ang lumabas po sa exam is, paulit-ulit po ay ang homeostasis, biological system in the body that tries to maintain a constant state. So, ito po yung system sa ating katawan na nagme-maintain ng equilibrium or balance. No? So, grabe no, amazing yung katawan natin kasi nga, siya mismo gumagawa ng paraan para maging balance yung ating lahat ng systems and organs. Example, kapag masyadong mainit, nag-overheat yung katawan natin, nilalabas niya po by sweat or pawis. Pag masyado namang malamig, pansin nyo parang umiinit yung katawan nyo kasi nga po naglalabas ng yung system natin, gumagawa siya ng paraan. So, nagtatry siya para tayong lalagnatin. Ganon. Kasi nga po, gawa po yun ng sistema natin sa katawan, which is ang homeostasis. So, ang lumabas po sa exam, a system in our body that maintains equilibrium. Another term na equilibrium ay balance or constant state. Vital signs, ito po yung evidences that there's symptoms of being alive. So, including po dyan body temperature, breathing, pulse, blood pressure. Kasali din po ang consciousness. So, kung may malay pa or walang malay. So, ayun. Usually, vital signs ito po ay nami-measure. So, usually, mga nurses po ang kumukuha ng vital signs sa home for the aged. Pero sa aming home for the aged, minsan, pwede naman kami, tapos i-report namin sa nurses. So, ang pinakauna po ay body temperature. So, iba-iba po ang baseline, tinatawag po na baseline or standard ng kada tao. So, may iba na warm talaga sila, may iba naman medyo malamig. So, generally, pag matatanda, mababa na usually ang kanilang body temperature. Siguro, isang reason is yung decrease in muscles. So, ayun po. So, there is a big difference sa mga individuals. Normal temperature differs from person to person. Ang susunod naman, ito po. So, saan ba pwedeng i-measure ang ating temperature? Of course, dun po, kung may paralysis yung matatanda or yung user, dun po sa healthy side para accurate po. So, unparalyzed side or healthy. Posibleng lumabas sa exam ito. So, saan kukunin ang temperature kung merong paralysis sa healthy side po or unparalyzed side. Next naman ay pulse, movement of blood through arteries caused by heartbeats. So, number of heartbeats no itong pulse. So, generally, the lower the age, the higher the pulse rate is. So, meaning to say, pag matatanda na, mababa na din talaga yung pulse rate. So, wag po kayong mag-panic. Hala, bakit mababa na? Normal po yun sa matatanda. Decrease of pulse rate. Okay, so maraming factors bakit nagdi-decrease. Example, age, activity, mental status, physical condition, or kung may sakit ba siya or wala. So far, wala namang pong lumabas so far sa mga previous exams regarding pulse. But I think mas maganda po i-memorize na lang natin kung saan ba kinukuha ang pulse. So, mga place to measure pulse rate, normally we do sa wrist, radial artery po. So, ayan po sa kamay. So, ito po yung iba-ibang areas where you can measure. Temporal region, neck, elbow. Pwede rin po sa wrist, groin area sa may. Next one is breathing. Breathing is to take oxygen into the body and get rid of carbon dioxide. So, this is done regularly unconsciously, meaning hindi po natin nakokontrol. Ayun po. So, may iba-ibang factors kung bakit nag-change ang respiratory rate. So, example, age, activity status, mental status, kung stress ang matanda or hindi, nag-change din yun. Physical condition, and kung may sakit ba siya or wala. Ayan. So, if a person has extreme difficulty breathing, his or her lips and nails turn bluish-purple. This state is called cyanosis. So, sa home for the aged naman, kung
sinabi ng doktor na ang yome, when say yome, yung natitirang araw, no? Let's say 1 week na lang. Usually, nakikita na yung signs, no, sa katawan ng matatanda, like hindi na umaabot ang oxygen sa paa ng matatanda, nagkakaroon ng cyanosis, nagsa-start na mag-purple or mag-bluish color yung paa ng matatanda. So, check din po natin yan. Next is blood pressure. Ito po, lumabas po sa exam ang blood pressure. Take note po tayo. So, ito po yung force of the blood sent from the heart pushing against the walls of blood vessels. Blood pressure changes throughout the day. So, maraming factors. Example, posture, activity status, mental status. Kasali din po ang weather, kung masyadong mainit ang activity, kung tumakbo ba si lola or si lola. So, of course, tataas yung BP niya, no? Or kung nakahiga lang whole day, so iba din po, mag-change din po. So, ayan, continuous hypertension, pwede pong magkaroon ng cerebrovascular disease or heart disease. No, usually, ito pong cerebrovascular disease, nagkukos din siya ng stroke. So, doon nagkakaroon ng paralysis. Please take note, lumabas po sa previous exam, ito po, blood pressure when the heart is contracting, systolic blood pressure or the highest. And then, blood pressure when the heart is relaxing or dilating, diastolic blood pressure, the lowest blood pressure. So, dapat memorize nyo lang po kung heart is contracting, systolic, heart is relaxing, diastolic.